So, ngayong na-mention na natin yung ating point, I would like to discuss to you now kasi meron tayong scientific process at scientific procedure na ginagawa dito sa DNA typing. So, sabi nga natin, we're addressing how DNA typing works and what is the relevance of this in the crime scene. Basically kasi ganito, mahalaga po siya sa pag-identify ng suspect. Okay, so papaano ko yun nasasabi? If we're going to study this, mahalagang ma-identify, actually na-identify natin yung mga suspect sa crime scene using the connection of PCR gel electrophoresis. Okay, so first, i-discuss muna natin ulit yung gel electrophoresis para ma-familiarize natin. So, 'di ba? Electrophoresis ito. So, electrophoresis. Ganito 'yan. Ano yung step niya? Una, mag-extract ka ng DNA sample mula doon sa specimen natin na biological fluid. Pwedeng blood, saliva, o kaya naman uh, semen. Now, mai-extract mo, syempre ganyan yan, spiral, di ba? Kasi yan yung nature ng DNA natin. Second, meron tayong tinatawag na restriction enzymes. Okay. Anong ginagawa ng restriction? Kaya siya restriction, di ba? Restrict, parang pipigilan, parang pinagbabawal niya, di ba? Kasi alam natin na ang mga DNA natin, actually coiled sila. Ang mga DNA talagang coiled yung mga yan, tapos ganyan, helical structure. So, what will the restriction enzymes do? Is it will straighten etong DNA na yan. Tama. Kaya yung DNA nagiging ganito. O, di ba? From helical structure, it will straighten. Magiging ganyan para siyang ladder. And then the third thing na mangyayari, eto na. Sasalpak mo na yan sa electrophoresis. Ilalagay mo siya sa gel. Bakit gel? To facilitate the movement of fragments. Nakuha? Fourth, there will be a transfer membrane. Ayan. And then, fifth, there will be an incubation of the labeled probes. Okay, incubation of the fragments with labeled probes. Yan. So sa madaling salita, kung i-imaginein natin, ito yung gel electrophoresis, ito yung gel. So kung i-imaginein natin, ito yung gel, lahat po ng mga fragments nandiyan. Tapos yung transfer membrane nandoon sa may ilalim. Tapos lahat ng fragments ito. Okay, so naka-subside sila lahat dyan. Okay, ganun po yung kanyang itsura. Okay, so now, let us address the question. Sir, paano ba kasi nagiging fragments ang DNA? Bakit ganito lang siya? Bakit ganito yung nagiging appearance po niya doon sa gel electrophoresis? Paano po nangyari? Okay, so before na maging ganito, okay, bago maging ganyan yung DNA natin, it undergo muna into two types of scientific reactions. Okay? Una, yung tinatawag natin na RFLP. Ano yan? Restriction. RFLP stands for Restriction Fragment Length Polymorphism. Okay?
Ganyan po yan po ang ibig sabihin ng RFLP. Ano yung isa? PCR. Stands for polymerase chain reaction. Nakuha po? Alright. Now, let us discuss the difference and the principle, the main purpose, and the outcome of the two. Okay, so let's start with PCR. Please take note that the name PCR, syempre, starts with polymerase. Bakit polymerase? Kasi merong polymer. Okay? And the addition of suffix "ase" is an enzyme against polymer. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya siya polymerase. Enzyme against polymer. Ang tinitira ng polymerase, polymer. Nakuha? Next, chain. Anong ibig sabihin ng chain? Pagkakasunod-sunod. Okay? Next, reaction. So there is a chain reaction by the polymerase. So what is or what would be, okay, the outcome? The outcome would be amplification. Nakuha? Amplification. And when we say amplification, pareho ito or synonymous ito sa salitang Xerox or Xeroxing. Diba? Ang idea ng Xerox, to multiply. Parang yung mga papel ninyo. Isang papel na exam, pwedeng mag-reproduce ng more than 200. Kasi sini-Xerox mo. So, ganun din yung idea ng PCR. Sa isang strand ng DNA, isi-Xerox mo, pwede kang maka-obtain ng billions of copies. Right? In just one strand. Pag nagpapa-photocopy kami ng exam, isang page, isang ano lang yon, exam, pwede na magpa-exam ng kahit 200 students. Okay? Dahil dun sa idea ng amplification or Xeroxing. Okay? Next, in your PCR class, there are 3 steps. Okay? Para ito ay mangyari. So, how to amplify? How to Xerox? How to create billions of copies of DNA? So, it starts with the first step. Una, denaturation. Okay? Anong ibig sabihin ng denaturation? You are denaturing, okay, the protein structure of the DNA. Kasi mostly proteinated po yung mga yan. So, you are going to denature it. Ibig sabihin, kailangan mo siyang kalasin. 'Di ba? Okay. Second, annealing. Anong ibig sabihin ng annealing? It is the process where complementary single-stranded DNA molecules pair through hydrogen bonds to form a double helix, typically occurring as the mixture cools after denaturation. So annealing comes next after denaturation. That's why it is the second steps. So, sabi natin dito, please take note that there are primers. Okay, there are primers. And then the primers will bind to
the single-stranded DNA template. Okay? Involved na dyan ang primers pagka-annealing. Please take note, pinapainit mo dito sa denaturation eh. Ang temperature nito ay 90 to 95 degrees Celsius. So ilalagay mo talaga yung DNA doon para makalas talaga yung pagiging niya, yung natural characteristic niya. And then next would be annealing. And the third one is known as extension. So ano po yung kailangan nating maalala dito sa extension? Syempre extend, papahabain mo pa, 'di ba? So paano mo pahabain? Ito na yung time na kung saan yung mga polymerase ay na-add. Okay? Polymerase add known as the TAQ polymerase to create a complementary strand. Nakuha po? Okay. So, para magets natin, ganito yan. Paano ang PCR nangyayari? PCR stands for polymerase, an enzyme, okay, chain reaction. So, merong isang strand ng DNA na coiled, tapos ini-straighten mo yan. Okay? Kaya nga meron tayong denaturation kasi ipapainit mo yan eh. Diba? Pinapainit mo yan. Okay, so involved dito yung mga high temperatures, okay, mga nasa 90 to 95 degrees Celsius. Tapos, pwede ring mga extreme pH, okay, extreme pH, tapos mga chemicals. So basically, ano bang idea ng denaturation? It is referred or also known as DNA melting. So i-melt mo yung DNA. Yan ang pinaka-idea ng denaturation. 'Di ba? Double stranded DNA para maging single stranded DNA. Nakuha po. So mula sa ganitong structure, maghihiwalay yan, magiging ganyan. Oh, nakuha? Yan. So denaturation. Second, annealing. So anong meron sa annealing? Tandaan nyo, may primers na yan. Okay, primers. Ganito yung addition ng primers o yung ginagawa ng primers ngayon. Parang isipin nyo na lang yung zipper ninyo. 'Di ba yung zipper natin ganito, may naka-attach, yung zipper naka-attach siya doon sa zigzag-like appearance, 'di ba? Kasi yung DNA kapag ka naghiwalay na yan, okay, magiging ganito yung kanyang itsura. Okay? Yan, tapos may zipper. Parang zipper na pinaghiwalay. Yung zipper mo na nasira, ganun siya. Okay? Pagkabuo, magkasama. Tapos, pag denaturation, magiging hiwalay. Okay? Tapos, annealing. Susunod. Okay? Addition ng primers. Nakakabit doon sa single-strand DNA. Ang tawag na dito, mga single-strand DNA na yan. So, kapag ka after ng melting, after na sobrang init, yung DNA, lalamig po yan. Okay? Pag lumamig, syempre, andyan na yung attachment ng mga primers. And then, after that, syempre, yung extension. Okay? Pag nagkaroon na ng extension, usually, mayroon ng attachment ng polymerase. Yung mga polymerase, diba, ito ay enzyme na ini-extend yung portion na to. Halimbawa ito, para magets ninyo. I hope I am making myself clear. Diba, naging ganito na siya sa annealing. Ngayon, ang gagawin ni extension, itong mga portions na to, okay, itong mga portions na yan, ito si polymerase, diba? I-extend pa niya yan. Ito din sa kabila, ganun. Ito, extend niya ulit.
ito naman extend niya ulit. So, magkakaroon na naman ng additional copy. Okay? So, mula sa isang strand ng DNA, tapos magkakaroon ng dalawa. Okay? And then ito, kapag meron ng additional na polymerase, ito, ma-extend na naman, magiging ganyan. Correct? Ito magiging ganyan, ito naman magiging ganyan. Tapos ito ulit, magiging may split ulit. Depende na naman. Ayan, and so on and so forth. So, ang tawag dito ay xeroxing amplification. Okay? Yan ang kanilang steps. Okay? So, ang outcome ngayon is billions DNA copies.